Magandang araw mga ka-edu-kampiyon! Ako po si Teacher Angel, kapwa ninyo guro sa math. Nais kong ibahagi sa inyo kung paano magturo ng math na base sa developmental progression ng mga estudyante. Pero bago yan, maglaro muna tayo saglit. May ipapakita akong mga grupo ng dots at sasabihin ninyo kung ilan lahat ng dots without actually counting them. Ready? Ilang dots ito? Tama, 4. Ito kaya? 9. Ito. Tama, 9 pa rin. Ito, huli na. Tama kayo, 15. Mabilis ninyong nalaman ang bilang ng mga dots kahit na hindi kayo nagbibilang ng 1, 2, 3 dahil meron kayong skill na tinatawag na subitizing. Subitizing ang kakayahang matukoy ang bilang ng isang grupo ng mga bagay nang hindi isa-isang binibilang ang mga ito. Alam nyo ba? Na base sa research, subitizing ang unang skill na kailangang matutunan ng mga bata para epektibong ma-develop ang number sense nila. Ito ay batay sa evidence-based practice na tinatawag na developmental progression. Developmental progression is a sequence of learning that provides teachers about what skills students already possess and where these skills are in the developmental path. Sa madaling salita, ang pagtuturo ayon sa developmental progression ay parang pag-akyat sa isang hagdan. One step at a time ang pagtuturo. Aalamin muna nasa ang level ang mga bata, pagkatapos unti-unting ituturo ang mga kasunod na skills ayon sa rekomendasyon ng mga experts at researchers. Madalas, ang practice na ito ay ginagamit sa pagtuturo ng math sa mga bata sa preschool at elementary, pero pwede rin to maging sa high school. Halimbawa, sa pag-develop ng number sense, ang una raw na skill na kailangang matutunan ay subitizing. Kapag kaya na ito ng mga bata, maaari nang ituro ang isa-isang pagbilang, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Pagkatapos, handa na ang mga batang magkumpara ng mga numero. At mula rito, sunod-sunod nang madedevelop ang iba pang skills sa number sense ayon sa curriculum. Sa ganitong paraan, ang mga bata ay 1, 2, 3, step by step, gets na gets. Ang pagtuturo ayon sa developmental progression ay hindi lamang sa number sense maaaring i-apply. May mga rekomendasyon din ang mga eksperto tungkol sa pagtuturo ng geometry, measurement, at iba pa na naaayon sa developmental progression. Kaya naman, hinihikayat ko kayo na magbasa tungkol dito at subukan nyo rin sa inyong mga klase. Muli, ako po si Teacher Angel, nagsasabing huwag tayong matakot manaliksik at sumubok ng mga bagong paraan. Isaalang-alang natin ang developmental progression ng mga bata upang tayo maging mas epektibong guro. Ito ang galawang edu-kampiyon ko. Ano ang sayo? Sa lahat, ako si Teacher Osbert, a senior high school math teacher at andito ako para magbigay ng ilang tips on explicit systematic instruction. As teachers, paano tayo magbigay ng instruction in math na effective at helpful sa learners? Una ay ang paggamit ng advanced organizer. If ang kasalukuyang aralin ay equivalent fractions, ini-explain ko sa mga learners kung bakit pag-aaralan namin ang equivalent fractions at kung saan ba namin pwede magamit ang equivalent fraction sa daily life. Sa paggamit ng advanced organizer, na i-connect ko din ang new content sa previous learning. Sunod ay ang paggamit ng modeling. Dito sa modeling, as the teacher, I think aloud as I model the process of working through a problem. Napakahalagang engage ang learners. Nagagawa ko ito sa pamamagitan ng pagtatanong. I also walk them through in solving a problem. Ito ang madalas kong ginagawa sa pag-solve ng problem. Nagtatawag ako ng isa sa mga learners para basahin ang tanong. Tinatanong ko sila kung ano ang given and what is asked in the problem. Tinutulungan ko silang iset up ang equation na kailangan sa pag-solve ng problem. At dinidemonstrate ko sa kanila kung paano isolve ang problem. Kung ang problem naman ay malawak at madaming tinatanong, madalas kong hinihimay ang mga dapat sasagutan na tanong sa pamamagitan ng chunking method. Pangatlo,
Guided practice. Sa guided practice, my students and I work problems together. Dito nangyayari ang scaffolding. Pinapakita ko kung paano mag-solve ng problem. Nagbibigay ako ng prompt kung ano ang dapat gawin at susunod pang gawin. At hina-highlight ko din ang mga strategies na pwedeng gamitin sa pag-solve. Binibigyan ko din ng chance ang students na i-verbalize ang kanyang strategy sa pag-solve. At pinapa-explain ko din sa kanila kung bakit iyon ang kailang strategy. Kasunod ng guided practice ay ang independent practice. Number 4. Dito sa independent practice, learners work individually, independently, or in small groups to solve problems. Pag gumagawa sila ng problems by group or individually, ako ay naka-closely monitor sa mga ginagawa nila at handa akong magbigay ng assistance kung sila ay nahihirapan at kung sila ay may tanong. Sa pamamagitan nito, ako ay nakakapagbigay ng immediate feedback sa kanilang mga ginagawa. Panglimang component ng explicit systematic instruction ay ang maintenance. Nagbibigay ako ng specific feedback sa student sa kanilang correct at incorrect actions. Binibigyan ko din sila ng time para i-correct ang kanilang errors. At handa rin akong mag-reteach kung kinakailangan sa mga bagay na di pa rin maintindihan ng learners. Sa explicit systematic instruction, ini-ensure ko as a teacher na ang student behavior ay self-sustaining over time. Maging mathenic at math saya sa pagkatuto ng sipnayan. Ito ang galawang edukampiyon ko. Ano ang sayo? Magandang araw ka edukampiyon! Hindi na mawawala ang pagsagot ng word problem sa pagtuturo ng math. Kaya naman, mahalagang matutunan ito ng mga estudyante. Narito ang isang evidence-based practice na maaaring gamitin upang mas madaling maintindihan ang mga word problems. Ang schematic-based instruction ay isang word problem-solving strategy na nagtuturo sa mga estudyante na kilalanin ang iba't ibang word problem types sa pamamagitan ng pagsusuri ng structure ng word problem. May dalawang categories ito na madalas gamitin, ang additive schemas at multiplicative schemas. Para sa video na ito ay magfo-focus tayo sa additive schemas. Madalas gamitin ang additive schemas para sa addition and subtraction problems. Ilan sa examples ito ay combine, na tinatawag ding total o part-part whole, kung saan pinagsasama ang dalawa o higit pang parts para makakuha ng total. Maaring ang hinahanap na sagot ay total o kaya ang part. Compare, na tinatawag ding difference, kung saan kinukumpara ang dalawang sets para sa difference nito. Maaring ang hinahanap ay greater set, lesser set o ang difference. Panghuli ang change, na tinatawag ding join o separate, kung saan tinitingnan ang dagdag o bawas sa isang quantity. Upang madaling ituro ang schema, ay maaaring gumamit ng attack strategies. Ito ay series of steps na guide sa pagsagot ng word problems. Isa sa halimbawa nito ay ang run attack strategy. R. Read the problem. U. Underline what is asked. At N. Name the problem type. Halimbawa, una, read the problem. Lyle has 29 red and green apples. If 11 of the apples are red, how many green apples does Lyle have? Ikalawa, underline what is asked. Makikita nating ang tinatanong ay tungkol sa green apples. Kaya naman, ating i-underline ang green apples. Panghuli, name the problem type. Mayroon bang parts na dapat pagsamahin para sa total? Mayroon bang pinagkukumparang mga sets? O may dagdag o bawas sa given quantity? Base sa ating word problem, ay may part na green apple, part na red apple, at total apples. Kaya naman, ito ay combined problem type. Mula rito, ay madali na nating masosolve ang word problem. Makikita natin ang gamit ng schema sa pag-solve ng mga word problems. Ito ay napatunayan ng nakatulong sa mga estudyanteng hirap sa math at may learning disability. Ito ang galawang edukampiyon ko. Anong sayo?